Yan tayong i-adjust natin tong aking service na kulong-kulong. Ayan. I-adjust natin yung kadena kasi lubwag siya eh. Yan yung ating service Honda TMX. Mag-adjust tayo ng kadena ng ating tricycle dahil nga sobrang luwag. Ayan oh. Oh. Ang kailangan natin ay isang 17 para dito yan sa labas na to. Yan 17 yan. Yan. At isang 22. Ito. 22 yan. Yan naman yung para dito sa likod na to. Yan. Yan, para dyan yan. Yan. Habang umiikot natin dito, pinupunta naman natin dito sa kabila. Para naman sa lugar na to, kailangan natin dyan ng Gis. Ayan, number 10 10mm. Ayan, yan ang para dito. Ayan. Para naman dito sa malaki, dito sa nasa una yung pinaka-lock, ang number naman yan ay number 12. Yan, number 12 yan. Yan. Luluwagan natin tong lugar na to para ma-adjust natin yung kanyang kadena. Yan. Luluwagan lang natin yan. Bila, ganun din dito. Ayan. Sa lugar na yan. Luluwagan lang natin. Ayan. Palibasa ay gipit. Hindi natin masyadong mapwersa yung kabila. Yan, okay na. Yan, palibasa ay maluwag na silang pareho. Yan, maluwag na silang pareho. Maluwag na rin to. Patakin natin tong gulong patras. Ayan, ayan. So yan, mahigpit na siya. Yan o, ihigpitan na natin ngayon to. Yan, ilalak na natin yan para mabatak siya ng gusto. Kabila. Yan, kamayin muna natin para hindi tayo mahirapan. Sasagad lang natin hanggang sa mabatak. Kapag maluwag na yan, kusa nang mababatak yan. Pag hinigpitan natin, mababatak ng kusa yan. Higpitan natin yung nasa loob. Yan. Kailangan mabatak natin yan. Higpitan na natin yan para sabay sila. Habang hinihigpitan natin yan, nababatak ng gusto yung kadena niyan. Ayun o, hagpit na yan. Hindi katulad kanina, laylay na laylay. Ang gagawin natin yan, hihigpitan na natin yan, okay na. Pagugulungin natin, titingnan natin kung hindi siya sumasayad. Kasi pag sumasayad yan, hindi pwede. So makikita natin to, itong lugar na to, ayan o. Ayan o. Sabihin, hindi siya dapat nakasintro dito yung gulong natin. Ayan, hindi siya nakasintro, layo oh. Ayan oh. Nandito siya nakasintro dito eh. Ayan oh, sa lugar na yan. Ayan ang tayo niya oh, ayan oh. Layo. So kapag kaya ni alay na ito, nakagitna siya diyan. Ayan, iikutin natin. Ayan oh, freewheeling na siya oh. Ayan oh, ang lambot niya oh. O yan, lambot na. Ibig sabihin pwede nating higpitan to. Itong mga ito, higpitan natin yan. Yan. Sabay lang, sabay ang paghigpit. Kasi malambot pa, kamayin muna natin. Yan, hindi naman mapapanis eh. Medyo alalay lang yan, okay na. So ikutin uli natin.
Yun, freewheeling siya. Hihigpitan na natin yan. Sa una, hand tight lang muna. Yan, hand tight lang. Yan. Sabay paikot. Yan, on freewheeling. Ayan, freewheeling na siya. Okay na yan. Tuloy natin yung kadena. Ayan, mahigpit na siya. Okay na. Higpitan na natin to. Higpitan na natin yan. Hand tight lang muna. Ayan. Higpitan natin itong higpitan ngayon. Higpitan natin. Pataas ang higpit. Yung paluwag pababa. Ito, pataas naman to. Ayan o. Sisiguraduhin lang natin na mahigpit itong pagkakatornilyo natin dito. Siyempre pagka tumatakbo tayo, delikado pagkaya ni maluwag. Yap. Ayan, mahigpit na yan. Yan, palibasa mahigpit na, ikutin natin. Ayun. Ayan o, freewheeling na siya. Yan. Okay na yan. So yan, kapag ka naalay na siyang ganyan, ikutin mo at normal na rin siya, freewheeling. Chichikin naman natin yung kadena. Higpitan natin yan. Hand tight lang muna, hand tight. Yan. Huwag natin siya higpitan ito. Medyo pag may mekaniko medyo tsaga din eh. Kahit hindi natin tinaga, hindi makukuha. Tsaka kung minsan pagka yung maganda magtrabaho yung medyo bata-bata kasi yung tuhod nila na ililiko. Kaya ako medyo nahihirapan akong mag-adjust ng tuhod kaya gumagamit na ako ng bangko eh. O yan. Bali, ang nangyayari po dyan, kapag ito naluwagan natin itong magkabilang ito, medyo hinihila lang natin ng kaunti ito para ma-align. Pero ang talagang mag-a-adjust niyan, itong tornilyo na yan, yan. Kapag yan maluwag pa itong lugar na to, pagkatapos i-adjust mo to, mahihila yan at saka itong gulong ma-align. Kapag kayan okay na, na-align na, tsaka higpit na yung kadena, okay na, saka natin to itutudo ng higpit at okay na yan. At ilalak na natin itong magkabilang ito. Yung dalawang ito, tsaka doon sa kabila, ilalak lang natin, okay na, tapos na yan. So yan po, mahigpit na. Ayan o. Ang ganda ng freewheeling niya o. Kapag kaya na hindi align at iniikot niyang ganyan, may nalagutok dyan. Tok, may nalagutok na ibig sabihin, hindi yan naka-align. Sa atin na itong ganitong pag-adjust ng kadena ay marunong tayo kung meron tayo mga sasakyan. Itong ganitong motor, itong akin po, Honda 125 po ito eh. So yan, okay na po yung ating pagkaka-adjust sa ating gulong. Sentrong-sentro na yan. Medyo napakahalaga po sa atin na marunong tayo mag-adjust ng mga ganitong kadena kasi sa mga motor, ito ang karamihang lumuluwag. Laging naluwag yan kapag tumatakbo tayo, lalo na kung halimbawang mabigat yung ating karga. Po nitong aking kulong-kulong ito, palibasa ito ay kargahan niya po ng mga rep, aircon at saka mga washing machine, ay talagang malakas lumuwag yung kanyang kadena. Dahil kung magkaminsan mga pinagkukunan natin ng appliances, medyo bulubundukin, talagang kailangan malakas yung kadena natin at saka naka-align. Kasi hindi magandang align ng ating kadena karamihan, yan ang malakas pakasira ng kadena natin, nalalagot yung kadena. Nagpapalit pa tuloy tayo ng sprocket dahil wala sa align. Pagka yung dinadala natin dun sa pagawaan, lalo maraming ginagawa yung mga tao, kung minsan hindi na nila na i-align na maganda pero kung tayo mismo ang gagawa, ay madadali natin ang maganda yung ating gamit. Ganoon lamang po at marami pong salamat muli sa inyong pag-like sa akin at pag-support sa akin at pag-subscribe sa aking mga YouTube channel. Medyo iba-iba po yung ating naiba-vlog.
Walang katunog-tunog, freewheeling na freewheeling. Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Nawa po ang kasaganaan ng buhay at ang kapayapaan ay palaging sumatin at ang patnubay ng ating Panginoon ay laging sumatin lahat. Maraming pong salamat. God bless po.